Nang hapon na iyon, kakabalik ko lang mula sa supermarket, bitbit pa rin ang ilang bag ng mga pinamili, nang makita ko si Miguel, ang aking anak, na nakatayo sa sala. Ang liwanag ay dumaan sa bintana, nagpapailaw sa kanyang mukha, ngunit hindi nito pinalambot ang lamig sa kanyang ekspresyon. Wala man lang akong pagkakataong magtanong bago siya magsalita ng direkta, ang kanyang boses ay matigas at matalim na parang kutsilyo. Ma, sawa na akong makita ka araw-araw. Nanigas ako. Mahigpit kong hinawakan ang mga plastik na hawakan ng mga bag hanggang sa kumirot ang aking balat. Ano ang sinabi mo? Tanong ko, umaasang nagkamali ako ng dinig. Hindi umalis ng tingin si Miguel. Gusto ko ng espasyo, mamasyado kang nandyan. Pareho rin ang nararamdaman ng asawa ko. Dapat kang humanap ng ibang lugar para mabuhay namin ang sarili naming buhay. Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang sampal sa gitna ng araw. Narinig ko ang bawat pantig na parang may nag-ukit nito sa aking isipan. Ang bahay na ito, binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Ang titulo ay nasa pangalan ko pa rin. Binayaran ko ito ng buo, walang utang, dahil lang gusto kong magkaroon ng magandang simula ang anak ko. Kusang loob akong lumipat sa pinakamaliit na silid, naglaan ako ng oras para suportahan ang mag-asawa, at ngayon, ako na pala ang pabigat. Talaga? Sinasabi mo ba iyan? Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking boses, kahit na nakaramdam ako ng bato na nakadiin sa aking dibdib. Nag-alinlangan sandali si Miguel, pagkatapos ay tumigas ang kanyang tono. Sinasabi ko lang ang iniisip naming dalawa. Alam mo, hindi kailanman naging komportable ang asawa ko na nandito ka. Tiningnan ko siya sa mata, kaya ibinigay ko lahat ng pera para bilhin ang bahay na ito, at sa huli, ako ang kailangang umalis sa sarili kong tahanan. Tahimik siya, isang katahimikan na hindi naghahanap ng pagtatalo, ngunit hindi rin nagpapakita ng pagsisisi. Sa labas, may dumaang sasakyan at unti-unting lumayo ang ingay ng makina nito. Sa loob ng bahay, ang tanging tunog na natira ay ang malakas na pagtibok ng aking puso sa aking mga tainga. Kailanman sa buhay ko ay hindi ko naisip ang araw na ito, ang araw na titingnan ako ng sarili kong anak na para akong isang bagay na itatapon kapag hindi nakapakipakinabang. Huminga ako ng malalim at inilapag ang mga bag sa mesa. Sige, sabi ko. Isang salita lang. Walang pagtatalo, walang pagmamakaawa. Medyo nagulat si Miguel, marahil dahil inasahan niya na iiyak ako o magagalit, ngunit naglakad lang ako, patungo sa aking silid at isinara ang pinto. Nakasandal ang likod ko sa malamig na dingding, dahan-dahan akong naupo sa sahig. Hindi pa rin nawawala ang gulat. Naalala ko ang araw na ibinigay ko sa kanya ang mga susi ng bahay. Nagliwanag ang kanyang mukha sa pangakong, si Mama ay laging mailugar dito. Lahat ng iyon ngayon ay bali-baling piraso na lang ng isang alaala. Sa sala, narinig kong may kausap si Miguel sa telepono. Magaan, relax ang kanyang boses, na para bang may malaking bigat na inalis sa kanyang mga balikat. Bigla, naunawaan ko. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon. Ito ay isang kalkuladong plano at ngayon lang ako binigyan ng abiso. Sumikip ang dibdib ko, ngunit sa kaibuturan, nagsimulang lumabas ang isa pang pag-iisip. Kung gusto nila akong umalis, aalis ako. Ngunit hindi ako aalis ng walang dala. Nanatili akong tahimik sa silid, nakikinig sa TikTok ng orasan sa dingding, bawat tik ay parang martilyo na nagpapatibay sa aking mga iniisip. Kung nagdesisyon na si Miguel, magkakaroon din ako ng sarili kong paraan. Hindi sa pamamagitan ng luha, hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking purse. Si Marita ito, ang aking kaibigan mula pa noong araw namin sa aklatan ng bayan. Sumagot ako, sinisikap na magtunog normal. Olympia, libre ka ba ngayong hapon? Katatapos ko lang magluto ng apple pie na paborito mo. Napilitan akong umiti ng bahagya. Baka dadaan ako, pero una, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Pagkaraan ng kalahating oras, umalis ako sa aking silid na may maliit na handbag. Tumingala si Miguel na kasimangot. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Huwag mo na akong hintayin, maikli kong sagot. Akma siyang magsasalita, ngunit tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ang screen at binaliwala ako na para bang naglaho na ako sa kanyang mundo. Nakipagkita ako kay Marita sa isang coffee shop malapit sa terminal ng bus.
Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari, dumilim ang kanyang mga mata. Sinabi niya iyon sa iyo, sa bahay na binili mo. Tumango ako. Sa tingin ko, oras na para umalis ako, pero hindi ko sila iiwanan ng anumang mahalaga. Ipinatong ni Marita ang kanyang baba sa kanyang kamay. Kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-unawa. Iniisip mo bang ibenta ang bahay? Sumagot ako. Hindi lang ibebenta ng mabilis at palihim para wala silang oras na mag-react. Akala nila, aalis lang ako ng tahimik, pero ako ang babawi sa lahat ng akin bago ako mawala. Ang plano ay nagsimula ng gabing iyon. Ipinakilala ako ni Marita sa isang pinagkakatiwalaang real estate agent, si Ginoong Hilario, na tumulong sa kanya sa isang magulong issue ng mana sa isang apartment. Pumayag siyang makipagkita sa akin ng pribado sa kanyang opisina. Off the record, nakaupo sa ilalim ng mainit na sikat ng desk lamp, tinalakay namin ang mga detalye. Gusto mong ibenta ang buong ari-arian? Ang bahay ay nasa pangalan mo, tama, tanong niya. Lahat ng legal na dokumento ay akin, matatag kong sagot. Ngumiti si Ginoong Hilario. Kung gayon, magiging madali. Mayroon akong ilang mamimiling magbabayad ng cash. Kung papayag ka, maaari kong isara ang deal sa loob ng wala pang 1 linggo. 1 linggo? Hindi sapat na oras para maunawaan ni na Miguel at ng kanyang asawa ang nangyayari. Naimagine ko ang eksena, pag-uwi nila pagkatapos ng mahabang araw, at malaman na hindi na pala sa kanila ang bahay. At sa loob, nakaramdam ako ng hindi inaasahang pagiging kalmado. Nang makabalik ako sa bahay, wala na si Miguel. Tahimik ang sala. Huli akong tumingin sa bawat piraso ng muebles na pinili ko, bawat larawan sa dingding. Sa lalong madaling panahon, wala na sa kanila ang anuman dito. Binuksan ko ang aking computer. Nagpadala ako ng confirmation email kay Ginoong Hilario. Magsisimula tayo bukas. Panatilihing confidential ang lahat. Nang pindutin ko ang send, napansin kong hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Hindi na ako ang babaeng nagtitiis sa lahat ng tahimik sa bahay na ito. Naghahanda akong umalis, ngunit sa pagkakataong ito, dadalhin ko ang lahat ng akin. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Ang mahinang liwanag ng taglagas ay dumaan sa mga kortina, binabalot ang kusina sa isang malambot na dilaw na kislap. Nagtimpla ako ng matapang na kape. Ibinuhos ko ito sa aking puting ceramic mug, umupo sa mesa, at binuksan ang aking lumang leather-bound notebook. Bawat pahina ay may mga numero, petsa, at listahan ng mga bagay na binili ko para sa bahay na ito. Ang imported na sofa mula sa Italia, ang mga kutsilyong Hapon, ang dishwasher na inilagay noong nakaraang taon. Minarkahan ko ang mga sapat na maliit para dalhin ko o ibenta ng hiwalay. Bawat pulang checkmark ay isang alaala, ngunit isa rin itong asset. Eksaktong 9:00, tumawag si Ginoong Hilario. Ginang Olympia, nakakita ako ng isang batang mag-asawa na naghahanap ng bahay sa kapitbahayan na ito. Handa silang magbayad ng cash, ngunit gusto nila itong makita sa lalong madaling panahon. Agad akong sumagot. Maaari ba silang pumunta ngayong hapon? Perpekto. Gusto mo ba silang ipakilala sa pamilyang nakatira doon? Sandali akong nag-pause. Wag na, sisiguraduhin kong walang tao sa bahay. Pagkatapos naming magbaba ng telepono, alam kong kailangan kong kumilos ng maingat. Sina Miguel at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho buong araw, ngunit kailangan kong makasiguro na hindi sila biglang babalik ng hindi inaasahan. Nagpadala ako ng text sa aking anak. May bisita ako ngayong hapon. Huwag kang umuwi ng maaga. Mabilis na sumagot si Miguel. Okay, gawin mo ang gusto mo. Isang maikling sagot na nagkumpirma sa lahat. Ang presensya ko sa bahay na iyon ay wala ng halaga. Bandang tanghali, nagsimula akong mag-impake ng ilan sa aking mga ari-arian. Inilagay ko ang mahahalagang gamit sa mga cardboard box at nilagyan ng etiketa. Ipadadala ko ang mga ito isa-isa sa isang storage, ngunit na tinulungan akong irenta ni Marita. Iginulong ko ang mga kahon patungo sa kotse ni Marita na nakaparada sa labas mismo ng pinto. 3:00, dumating ang mag-asawang bibili kasama si Ginoong Hilario. Bata sila, simple ang pananamit, ngunit nagliwanag ang kanilang mga mata pagpasok nila. Hindi nila alam ang kwento sa likod ng mga dingding.
Nakita lang nila ang isang mainit, malinis na bahay na puno ng potensyal. Inikot ko sila sa bawat silid, ipinakita ang bawat detalye na parang isang bihasang salesperson. Bagamat sa loob, nakaramdam ako ng ginhawa at pait. Gusto namin ang bahay na ito, sabi ng babae, nakatingin sa kanyang asawa. Tumango ito. Kung papayag kayo, maaari na kaming magbigay ng deposito ngayon mismo. Tiningnan ko si Ginoong Hilario. Bahagya siyang tumango, nagpapatunay na ang lahat ay umaayon sa plano. Pag-alis nila, nilok ko ang pinto at tumayo sa gitna ng sala. Saksi ang espasyong ito sa higit pa sa gusto kong tandaan, tahimik na mga hapunan, pabalang na komento, at ang sandali na prangkang hiniling ni Miguel na maglaho ako. Dito ako matutulog sa huling pagkakataon, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil pinili ko. Isang huling tingin bago umalis sa sarili kong mga termino. Sa mesa ng kusina, nakalatag ng maayos ang kasunduan sa deposito. Ang lahat ay gumagalaw at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ako ang may kontrol. Nang gabing iyon, hindi agad ako nakatulog. Umupo ako sa bintana ng sala, pinapanood ang mga ilaw ng kalye na dumadaan sa mga puno sa hardin. Sa aking mga kamay, isang tasa ng mainit na tsaa, ang usok ay umaangat sa maliliit na spiral, tulad ng mga iniisip sa aking ulo. Nag-vibrate ang telepono ko, isang text mula kay Miguel. Maaari mo bang bantayan si Sara bukas? Gustong lumabas ni Emelita buong araw. Umiti ako, ngunit hindi sa tuwa. Ito ay isang ngiti ng pang-iinis. Talagang mahal ko ang apo kong si Sara. Ngunit ang tono ni Miguel ay naglinaw na sa kanila, wala ako kundi isang libreng babysitter. Sumagot ako. Hindi. Busy ako. 3 salita lang. Ngunit alam kong babasahin iyon ni Miguel ng ilang beses. Bihira akong direkta siyang tanggihan. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Maulap ang langit, nababalutan ng hamog ang hardin. Nagtimpla ako ng kape at sinimulan ang gawain ng araw. Nag-impact. Ang tunog ng packing tape na nag-seal ng mga kahon ay parang huling pagputol ng mga lumang ugnayan. Bandang alas negatibo 1-0, dumating si Marita. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga nakasalansan na kahon. Mabilis kang kumilos, sabi niya. Gusto kong tapusin bago sila magsimulang magtanong, sagot ko, iniabot sa kanya ang isang listahan. Ito ay mapupunta sa bodega. Ang iba ay sa isang auction house. Tinulungan ako ni Marita na kargahan ang inupahang truck. Ang driver ay isang bata, tahimik at mahusay. Nakapagbayad na ako ng 6 na buwang deposito para sa bodega. Sapat na oras para mag-ayos sa isang bagong lugar. Nang hapon, tumawag si Ginoong Hilario. Ginang Olympia, na transfer na ang deposito. Ihahanda ko ang huling kontrata ng bentahan para pirmahan mo sa Biyernes. Tiningnan ko ang kalendaryo. Biyernes ay 3 araw na lang. 3 araw para tapusin ang lahat. At ang huling 3 araw na maninirahan ako dito. Nang gabing iyon, wala pa rin sina Miguel at Emelita. Naghapunan akong mag-isa. Isang simpleng bowl ng sopas ng manok na may tinapay. Ang katahimikan ay napakalalim na naririnig ko ang pag-ikot ng orasan. Kakaiba, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Bandang alas negatibo 9, dumating sila. Nasa mesa pa rin ako, nagbabasa. Sinulyapan ni Emelita ang mga kahon ngunit hindi nagtanong. Marahil inakala niyang naglilinaw lang ako ng ilang espasyo. Abala si Miguel sa kanyang telepono. Tandaan mong bantayan si Sara bukas, sabi ni Emelita, ang kanyang tono, isang utos, hindi naghihintay ng sagot. Isinara ko ang aking libro. Tiningnan ko siya sa mata. Sinabi ko na kay Miguel. Busy ako. Tinaasan niya ako ng kilay, akmang makikipagtalo, ngunit nagpigil siya. Marahil nagulat siya sa aking boses. Kalmado ito ngunit matatag. Nang umakyat sila, tumingin ako sa paligid ng bahay ng isa pang beses. Ang lahat ay nagsisimula ng humiwalay sa akin, nagiging nakaraan, at alam kong pagdating ng Biyernes, aalis ako, hindi bilang isang taong pinalayas, kundi bilang isang taong piniling umalis. Kinaumagahan ng Huwebes, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula sa aking matandang abogado, si Ginoong De Vera, na humawak sa paperwork noong binili ko ang bahay. Ang kanyang boses ay malungkot, nag-aalala. Olympia, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa isang lokal na bangko.
May sumusubok na gamitin ang iyong bahay bilang collateral para sa isang malaking utang. May alam ka ba tungkol dito? Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Wala. At sino iyon? Si Ginoong De Vera ay nagbuntong hininga. Ang mga dokumento ay isinumite sa pangalan ni Miguel at Emelita, ngunit ang problema ay nag-pause siya. Kasama nila ang kopya ng isang power of attorney sa pangalan mo na may signature na katulad ng sa iyo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ako nagulat, ngunit ang pakiramdam ng pagtataksil ay brutal. Ginoong De Vera, hindi ako kailanman pumirma ng anumang power of attorney para sa kanila. Iyan ay tiyak na pamimeke. Naniniwala ako sa iyo. Gusto mo ba na agad akong magpadala ng hiling upang harangin ang utang at magsimula ng isang legal na pagpapatunay? Siyempre, at sa lalong madaling panahon, padadalhan kita ng kopya ng aking tunay na signature. Pagkatapos magbaba ng telepono, nanatili akong walang galaw. Hindi pa man naibebenta ang bahay, at sinubukan na nila itong gamitin para sa utang. Hindi sapat na umalis ako. Gusto pa rin nila akong pagsamantalahan habang nandito ako. Nang hapon, tinawagan ko si Ginoong Hilario at maikli kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang kanyang boses ay matatag. Huwag kang mag-alala, Olympia. Kapag nakasarado na ang bentahan, anumang utang o loan laban sa ari-arian ay walang bisa. Sisiguraduhin kong mangingibabaw ang ating kontrata ng bentahan. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake ng hapon na iyon. Bawat bagay sa isang kahon ay isang huling marka ng bantas. Bumalik si Marita na may 2 bag ng pagkain at isang kape. Narinig ko mula kay Ginoong De Vera, sabi niya. Tama ang ginawa mong pagbebenta ng mabilis. Kung hindi, makakahanap pa sila ng mas maraming paraan para gapusin ka. Nang gabing iyon, mas maagang umuwi si Miguel kaysa karaniwan. Nasa kusina ako nang marinig ko ang pinto. Pumasok siya, tumingin sa mga nakasalansan na kahon. Ma, aalis ka na ba? Tiningnan ko siya, nag-iisip kung sasagutin ko ba o mananatiling tahimik. Sa huli, sinabi ko. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Hindi mo kailangan. Pinutol ko siya. Hindi na kailangang ipaliwanag. Nagdesisyon na ako. Tumahimik siya, ngunit may kislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Hindi na ako nagtanong, hindi dahil ayaw kong malaman, kundi dahil hindi na kailangan ang mga salita. Nang umakyat siya sa kanyang silid, bumalik ako sa mesa, binuksan ang aking leather notebook, at gumuhit ng linya. Bukas, pipirmahan ang kontrata ng bentahan. Bukas, ang bahay na ito ay hindi na akin o sa kanila. At para sa akin, hindi ito magiging isang pagkawala. Ito ay magiging isang kalayaan. Kinaumagahan ng Biyernes, nagising ako na may halong kasabikan at pag-ingat. Ngayon ang araw para pirmahan ang kontrata ng bentahan para sa bahay. Ngunit bago pa ako bumangon, nakatanggap ako ng kakaibang email. Subject, hiling na walang bisa ang transaksyon sa pagbebenta ng ari-arian. Sender, isang law firm na hindi ko kailanman narinig. Maikli ang nilalaman. Ang aming kliyente, si Ginoong Miguel Garcia, ay nag-aangkin na ang kasalukuyang transaksyon sa pagbebenta ng bahay ay hindi legal dahil mayroon siyang mga karapatan sa paninirahan at benepisyo sa ekidad sa nasabing ari-arian. Humihiling kami ng agarang pagtigil sa lahat ng proseso. Binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay ngumiti ng malamig. Ito ay malinaw na isang last-minute at desperadong hakbang ni Miguel, ngunit hindi niya alam. Ang buong ari-arian ay nasa pangalan ko at kinumpirma ng mga record ng bangko na walang notarized na kasunduan sa pinagsamang paninirahan. Agad kong tinawagan si Ginoong Hilario. Bahagya siyang tumawa. Mag-relax, Olympia. Ito ay pagtatangkang bumili lang ng oras. Nasa ayos ang lahat ng legal na dokumento. Wala silang karapatang pigilan ito. Nagpasya akong huwag banggitin ang pagpirma ng kontrata kay Miguel noong nakaraang gabi. Kung mas kaunting impormasyon ang mayroon siya, mas ligtas. Bandang tanghali, nagmaneho ako patungo sa opisina ni Ginoong Hilario. Maliwanag ang langit, ngunit may malamig na hangin ang umiihip. Sa meeting room, perpektong nakaayos na ang file. Sina Ginoong Hilario at ang aking abogado, si Ginoong De Vera, ay parehong naroon. Kailangan mo lang pumirma dito, dito, at dito, itinuro ni Ginoong De Vera sa bawat pahina. Ang pen sa aking kamay ay dumausdos ng maayos sa papel.
Ang bawat signature ay parang pagputol ng isang hindi nakikitang tali. Nang matapos ako, inilapag ko ang pen at huminga ng may ginhawa. Maingat na kinuha ni Ginoong Hilario ang mga dokumento at tumango. Tapos na. Ang pera ay i-transfer sa iyong bagong account sa loob ng 24 oras. Iba ang bangko ng account. Walang sinuman kundi ikaw ang magkakaroon ng access dito. Pabalik, dumaan ako sa isang maliit na tindahan sa labas ng bayan at bumili ng bagong maleta. Hindi masyadong malaki, ngunit sapat na para sa mga mahahalaga para sa aking susunod na kabanata. Hindi ko pa napagdesisyunan kung saan ako pupunta, ngunit sigurado akong hindi ako mag-iiwan ng madaling bakas na susundan. Nang makauwi ako, nandyan na sina Miguel at Emelita. Nakaupo si Emelita sa sofa, nag-scroll sa kanyang telepono. Nakasandal si Miguel sa pintuan ng kusina, pinapanood ako ng may pagdududa. Saan ka ba nagpunta buong araw, ma? Tanong niya. Inalis ko ang aking coat at isinabit ito. Inaasikaso lang ang ilang personal na bagay. Pagkatapos ay nagsalita si Emelita, ang kanyang tono ay puno ng asido. Sana ang mga personal na bagay na iyon ay hindi makakaapekto sa pamilyang ito. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata ngunit ngumiti lang. Ang pamilyang ito ang nag-aapekto sa sarili nito, Emelita. Nanigas siya sandali pagkatapos ay umiwas ng tingin. Nang gabing iyon, habang isinasara ko ang pinto ng aking silid, inilagay ko ang bagong maleta sa paanan ng aking kama. Isang pag-iisip lang ang nanatili sa aking isip. Bukas, aalis ako at sa oras na ma-realize nila ito, huli na ang lahat. Kinaumagahan ng Sabado, katatapos ko lang magbuhos ng kape nang marinig ko ang malakas na kalabog sa pinto. Hindi ito isang magalang nakatok, kundi isang apurahan, mapilit na pagpalo, halos parang gusto nilang sirain ito. Binuksan ko ito at nakita ko ang 2 pulis sa pintuan, isang lalaki at isang babae, parehong nasa malinis na uniporme. Ginang Olympia Garcia, tanong ng lalaking opisyal. Ako yun. Nagpakita siya ng warrant. Mayroon kaming search warrant para sa tirahan na ito sa kahilingan ng nagrereklamo, si Ginoong Miguel Garcia. Inaangkin na sinubukan mong itago ang pinagsamang assets ng walang pahintulot. Nanatili akong kalmado kaysa sa inasahan nila. Pinagsamang assets. Ang bahay na ito ay nasa pangalan ko. Akin ito ng buo. Sige, pumasok kayo, ngunit wala kayong makikitang legal para pigilan ako dito. Pumasok sila at sinimulang suriin ang bawat silid. Tumakbo pababa sina Emelita at Miguel mula sa itaas. Nakapajama pa si Emelita, magulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag na para bang inasahan niyang makita ako na nakaposas. Iniisip ba talaga ni Mama na maibibenta niya ang bahay nang hindi kami kinokonsulta? Utal na sabi ni Emelita. Tiningnan ko siya sa paraan ng pagtingin mo sa isang bata na nahuling nagnanakaw ng cookies at nagtatanggi. Hindi ko lang iniisip. Alam kong magagawa ko at nagawa ko na. Humakbang si Miguel pasulong, itinaas ang boses. Ito ang tahanan ng pamilya. Hindi mo lang masisira ang lahat dahil nagtatantrums ka. Napatawa ako, isang tunog na nagulat kahit ako. Pamilya. Tinatawag mo bang pamilya kapag nagpaplano kayo ng mga utang sa likod ko, nagpepeke ng mga dokumento ng power of attorney, at umuupa ng mga abogado para harangan ako? Ang babaeng opisyal ay namagitan pagkatapos ay seryoso ang kanyang tono. Sir, Ma'am, kinukumpirma ng lahat ng dokumentasyon na ang ari-arian ay eksklusibong pag-aari ni Ginang Garcia. Ang warrant na ito ay nagpapahintulot lang sa amin na maghanap, hindi kumpiskahin ang ari-arian. Walang nakikitang senyales ng krimen dito, kaya alis na kami. Namutla ang mukha ni Emelita. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi, hindi na nagsalita pa. Nang umalis ang mga pulis, naglakad ako patungo sa mesa ng kainan. Kinuha ang isang makapal na envelope mula sa aking jacket at inilagay ito sa mesa. Narito ang isang kopya ng kontrata ng bentahan na pinirmahan kahapon. Nakasarado na ang transaksyon. Ang pera ay nasa isang lugar na hindi ninyo kailanman ma-access. Sumugod si Emelita upang agawin ang envelope, ngunit binawi ko ito. Hindi, ito ang kopya ko. Matatanggap ninyo ang opisyal na mga dokumento mula sa abogado sa loob ng ilang araw. Mula sa sandaling ito, mayroon kayong eksaktong 4 na araw upang humanap ng ibang lugar na titirhan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid.
Wala ng kalabog, wala ng pulis, tanging ang hubad na katotohanan. Tinitigan ako ni Miguel ng maihalong gulat at takot. Tumalikod si Emelita, humigpit ang kanyang kamao, kaya namuti ang kanyang mga buko. Kinuha ko ang aking coffee cup. Humigop ako at nagsalita ng dahan-dahan. Sinabi ko sa inyo. Sa oras na maunawaan inyo, huli na ang lahat. Kinaumagahan ng linggo, habang nag-iimpake ako ng mas maraming kahon, nakarinig ako ng kalabog sa ibaba. Nang bumaba ako, nanigas ako. Sina Miguel at Emelita ay ginugulo ang sala. Hinila ang mga drawer, nakakalat ang mga papel sa buong sahig. Ano ang ginagawa ninyo? Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw ng mas malakas kaysa sa inasahan ko. Tumingala si Emelita, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Hinahanap namin ang mga dokumento ng bentahan. Wala kang karapatang gawin ito. Kung makita namin, wawalan namin ang bisa ang transaksyon. Naglakad ako ng diretsyo sa gitna ng silid, nakatayo sa harap ng drawer na kakatapos lang buksan ni Emelita. Maglakas loob kayong hawakan ang isa pang bagay na akin at tatawagan ko ang pulis ngayon din. Ngunit kinuha ni Miguel ang isang salansa ng mga papel, ngunit pinalo ko ito mula sa kanyang kamay. Lumipad ang mga papel sa hangin. Ito ang aking medical certificate. Gaano kayo kababa handang bumaba? Huwag kang magkunwari, ma, nagalit na sabi ni Miguel. Nagbago ka. Hindi ikaw ang taong nag-uuna sa pamilya. Ngayon, ang ginagawa mo lang ay isipin ang sarili mo. Napatawa ako ng tuyo. Isipin ang sarili ko. Pagkatapos ng mga dekada ng walang pagod na pagtatrabaho, pagbabayad ng mga utang, pagbili ng bahay na ito para sa iyo, pag-aalaga sa iyong mga anak, tahimik na pagtitiis sa mga pabalang na pang-iinsulto ng iyong asawa. Kung ito ang unang pagkakataon na iniisip ko ang sarili ko, kung gayon, matagal na itong dapat nang nangyari. Sumugod si Emelita patungo sa akin, itinuro ang isang daliri sa aking mukha. Hindi kami aalis. Hindi mo kami mapapaalis. Humakbang ako ng mas malapit, ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi ako ang nagpapalaya sa inyo. Ang bagong may-ari ang gagawa niyan. At kapag dumating ang pulis para suportahan sila, huwag kayong umasa na mamamagitan ako. Namula ang mukha ni Miguel, nakakuyom ang kanyang kamao. Nakita ko ang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang bagay. Marahil dahil alam niya na kung tatawirin niya ang linyang iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi na magiging usapin lang ng pamilya. Sapat na ang tiniis ko, dahan-dahan kong sinabi. Nasasanay na kayo na nananatili akong tahimik, ngunit ang katahimikan ko ay hindi na nangangahulugang pagtanggap. Tumawa si Emelita ng may paghamak, ngunit umangat ang boses ko. Sa loob ng 4 na araw, ibibigay ko ang mga susi sa bagong may-ari. Kung nandito pa rin kayo, tatawag sila ng pulis at ako ay kakampi nila. Pareho silang nakatayo roon, natigilan, wala nang mga dahilan, tanging mga titig na puno ng sama ng loob. Yumuko ako, kinuha ang mga papel mula sa sahig, at ibinalik ang mga ito sa drawer. Isinara ito ng may matinding puwersa na yumanig ang buong silid. Kung hahawakan ninyo ang mga gamit ko ng isa pang beses, wala nang babala. Pagkatapos ay umakyat ako sa aking silid, iniwan sila sa gitna ng kalat, at ng katotohanan na hindi na nila mababago. Nang hapon na iyon, nagpasya akong umalis sa bahay ng ilang oras para makapagpahangin. Nagpunta ako sa isang maliit na coffee shop sa sentro ng bayan. Umupo ako sa isang tahimik na sulok na may libro at kapuksino. Halos hindi pa ako nakakabasa ng ilang pahina nang magsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang telepono ko. Ang unang mensahe ay mula sa aking kapitbahay, si Aling Pineda. Olympia, ano ang nangyayari sa bahay mo? May nakikita akong truck ng lipatan na nakaparada sa labas. Naglalabas sila ng mga gamit. Agad ko siyang tinawagan. Maaari mo bang ipaliwanag? 2 binata. Si Emelita ang nagbibigay ng mga utos sa kanila. Ikinakarga nila ang isang malaking aparador at ang mesa ng kainan. Akala ko aalis ka na. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Hindi, akin iyon. Nang hindi nag-iisip, umalis ako sa coffee shop at nagmaneho pabalik. Nang dumating ako, nagpainit ng dugo ang eksena. Bukas ang truck, puno na ng webless, karamihan ay nasa listahan ko para dalhin ko. Nasa bakuran si Emelita, nasa telepono, itinuturo sa mga lalaki na magpatuloy.
Wala si Miguel. Bigla akong huminto. Ibinagsak ko ng malakas ang pinto ng kotse, kaya lumingon ang lahat upang tumingin sa akin. Ilapag ninyo sa lupa ang lahat ngayon din, sigaw ko. Umalingaw ang boses ko sa hangin. Sumimangot si Emelita. Maaga kayatang nakabalik. Tinutulungan lang kitang mailabas ng mas mabilis ang mga gamit mo. Busy ka kasi. Naglakad ako patungo sa truck at tumayo sa harap nito, hinaharangan ang daan. Ito ang aking ari-arian. Kung kukuha pa kayo ng isa pang bagay mula sa bahay na ito, tatawagan ko ang pulis ngayon din. Nagtinginan ang dalawang lalaki at inilapag ang muebles. Malinaw na ayaw nila ng gulo. Lumapit si Emelita, ang boses ay mahina at nakakalason. Masyado kang overreacting. May karapatan din kami. Kinuha ko ang aking telepono at dinayan ang direkta ang istasyon ng pulisya. Nagtatapos ang mga karapatan ninyo sa pintuan ng bahay na ito, at malapit nang hindi na sa inyo ang bahay na ito. Nang marinig niya akong kausap ang pulis, tumalikod si Emelita, nagbubulungan ng mga insulto. Umalis ang truck sa loob ng ilang minuto, iniwan ang muebles na nakakalat sa pasukan. Tumayo ako roon, nakatingin sa kalat, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Isang bahagi ko ang gustong umiyak sa galit, ngunit mas malakas ang kalinawan na naramdaman ko. Ito ay patunay na handa silang kumilos sa likod ko upang labagin ang batas. Nang gabing iyon, ipinadala ko ang lahat ng larawan at ang patotoo ni Aling Pineda sa aking abogado, si Ginoong De Vera. Maikli siyang sumagot. Hayaan mo silang magpatuloy sa paghukay ng sarili nilang butas. Mas padaliin nito ang pagkapanalo natin. Isinara ko ang email, tiningnan ang ginulo na silid, at sinabi sa sarili ko, 3 araw na lang. 3 araw at matatapos na ang lahat. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng hindi karaniwang maagang tawag mula sa opisina ni Ginoong De Vera. Ang kanyang boses ay malungkot. Olympia, kailangan mong malaman ito. Kagabi, tumawag si Miguel sa isa pang ahensya, inaangkin na nawalan ka ng legal na kakayahan at humihingi ng tulong upang itigil ang pagbebenta ng bahay. Umupo ako ng tuwid, mabilis ang tibok ng puso ko. Legal na kakayahan? Sa anong batayan? Nagsumite siya ng kopya ng isang pagsusuri ng pag-iisip, ngunit ang signature ng doktor ay halatang peke. Tinawagan ko ang klinika na nakalista sa papel at kinumpirma nila na wala silang record mo bilang isang pasyente. Tumawa ako nang may paghamak, bagamat sa loob ay nag-aapoy ako. Nagiging desperado na sila. Sabi ni Ginoong De Vera. Ngunit ito ay seryoso. Kung hindi tayo kikilos ng mabilis, maaari nilang maantala ang bentahan. Inirerekomenda ko na pumunta ka sa opisina ngayon upang pirmahan ang isang opisyal na pagtanggi na sinamahan ng isang balidong medical certificate. Pumayag ako at agad na tinawagan si Dr. Reyes, ang aking family doctor sa loob ng mahigit 10 taon. Sa loob ng 1 oras, mayroon na akong sertipiko ng matino na kalusugan ng pag-iisip sa aking mga kamay, kumpleto sa kanyang signature at opisyal na pulang seal. Papunta sa opisina ni Ginoong De Vera, inisip ko ang bawat hakbang ni Miguel at Emelita. Pamimeke, trespassing, pagtatangkang pagnanakaw, at ngayon ay paggawa ng kwento tungkol sa aking kawalan ng kakayahan upang tanggalan ako ng aking mga karapatan. Ang bawat hakbang ay isang saksak sa likod, ngunit ito rin ay isang pako sa sarili nilang kabaong. Sa opisina, handa na ang mga dokumento ni Ginoong De Vera. Ihahain namin ang pagtanggi ngayon. Bukod pa rito, hihiling ako ng isang formal na investigasyon para sa pamimeke ng medikal na dokumento. Kung mapatunayan ang intensyon na manloko, ito ay magiging isang kriminal na usapin. Pumirma ako sa bawat pahina ng matatag ang kamay. Ginoong De Vera, gusto kong matapos ito hanggang sa huli. Wala nang konsesyon. Kailangan nilang magbayad para sa ginawa nila. Tumango siya. Naiintindihan ko. Nang makauwi ako sa tanghali, nakita ko si Miguel na nakaupo sa porch, may hawak na telepono, iniiwasan ang aking tingin. Wala si Emelita. Nilampasan ko siya, ngunit narinig ko siyang nagsabi, masyado na itong malayo. Humarap ako sa kanya. Masyadong malayo. Nang araw na nagpasya kang linlangin ako, malayo na ito at ngayon wala nang balikan. Nagbukas ng bibig si Miguel, ngunit pumasok na ako at isinara ang pinto. Wala nang lugar para sa awa.
Nang hapon na iyon, nagpadala ng email si Ginoong De Vera. Ang pagtanggi ay tinanggap ng korte. Magpapatuloy ang pagbebenta ng bahay ayon sa plano. Magsisimula ang investigasyon sa pamimiki ng dokumento ngayong linggo. Binasa ko ito, sumandal sa aking upuan, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, umiti ako ng totoo. 2 araw na lang. Kinaumagahan ng Lunes, sinusuri ko ang aking listahan ng mga kahon nang tumunog ang doorbell. Sa porch ay isang babae na naka-dark suit na may hawak na briefcase. Ginang Olympia Garcia, tanong niya. Ako iyon. Ako ay isang social worker mula sa serbisyo sa pangangalaga ng matatanda. Nakatanggap kami ng ulat na maaari kang biktima ng financial abuse at kailangan naming mamagitan ng madalian. Napasimangot ako. Ulat mula kanino? Ang impormasyon na iyon ay confidential, professional niyang sagot. Ngunit kailangan kong magtanong sa iyo ng ilang katanungan at baka kailangan kong tingnan ang iyong kalagayan sa pamumuhay. Agad kong naunawaan. Sina Miguel o Emelita ang tumawag, ngunit sa pagkakataong ito ay sinubukan nilang magpanggap na tagapagligtas, nagkukunwaring nag-aalala upang maantala ang pagbebenta ng bahay. Tuloy po, sabi ko, pinapanatiling kalmado ang aking boses. Binuksan ng social worker ang kanyang notebook at nagsimulang magtanong tungkol sa aking kita, aking mga bank account, at aking kalusugan. Sumagot ako ng malinaw. Ibinigay ang medical certificate ni Dr. Reyes at ang statement mula sa aking bagong bank account. Kakaiba, komento niya, dahil inilarawan ka ng ulat bilang isang matandang mahina na hindi makakapamahala sa iyong mga pananalapi na pinilit na pumirma ng mga dokumento laban sa kanyang kalooban. Napatawa ako, bagamat walang nakakatawa tungkol dito. Sa tingin ko, nakalimutan nilang banggitin na ako ang nagpasimula ng pagbebenta ng bahay at ako mismo ang pumirma sa lahat ng dokumento sa harap ng mga saksi. Nang suriin ng social worker ang kontrata ng bentahan at ang mga sumusuportang dokumento, lumambot ang kanyang ekspresyon. Mukhang may sumusubok na samantalahin ang sistema upang pahirapan ang iyong buhay. Itatala ko ito sa aking ulat at isasara ang kaso ngayon. Bago siya umalis, idinagdag niya, kung maghahain pa sila ng mas maraming maling ulat, iyon ay magiging paglabag sa batas. Tumango ako, nagpasalamat sa kanya, at isinara ang pinto. Nagniningas ang pagkagalit sa loob ko, ngunit nakaramdam din ako ng kaunting ginhawa. Isa pang panloloko nila ang nabuwag. Nang hapon na iyon, dumaan si Marita na may dalang bag ng bagong lutong pastries. Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari, nanlaki ang kanyang mga mata. Wala silang hiya. 2 araw na lang, Oli. Kaya mo iyan. Sama-sama naming inayos ang huling mga kahon. Ang aking maleta ay naka-impact kasama ang mga dokumento at kontrata na nakaimbak sa isang portable na safe. Nang lumubog ang gabi kasama ang mga ilaw ng kalye na nagbibigay ng mga anino sa walang laman na sala, tumayo ako at tumingin sa paligid. Ang mga kupas na dingding, ang mga hubad na pako kung saan nakasabit noon ang mga larawan. Wala nang natira na magtatali sa akin sa lugar na ito. Binaliwala ko sa kawalan, 48 oras na lang at matatapos na ang lahat. At alam kong ang pagtatapos na ito ay hindi magiging katulad ng naisip ni na Miguel at Emelita. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng email mula kay Ginoong Hilario na may subject line na ipagbabago sa petsa ng pagbibigay. Maikli ang mensahe. Humiling ang mamimili na makuha ang pag-aari ng bahay 1 araw ng maaga. Nangangahulugan ito na tatapusin namin ang lahat ng paperwork ngayong hapon. Kung papayag ka, aayusin ko ang lahat. Binasa ko itong muli upang makasigurado na hindi ako nagkamali. Ang ibig sabihin ng ngayong hapon ay magkakaroon sina Miguel at Emelita ng wala pang 0 oras bago mawala ang lahat ng karapatan sa bahay. Agad kong tinawagan si Ginoong Hilario. Pumapayag ako. Gawin mo sa lalong madaling panahon at panatilihing tahimik, mahina siyang tumawa. Naiintindihan. Dadalhin ko ang mga huling dokumento sa bahay mo ng 3:00 ng hapon. Binaba ko ang telepono at tumayo sa kusina, nakaramdam ng panibagong enerhiya na umaagos sa akin. Ang pag-alis ko ay mas maaga kaysa sa inaasahan at wala silang oras para mag-react. Bandang tanghali, hindi pa rin nakakabalik sina Miguel at Emelita. Ginamit ko ang pagkakataon upang tawagan ang moving company. Hiningi sa kanila na pumunta ngayong hapon din naroon din si Marita upang tulungan akong mag-supervise.
Nagtrabaho kami ng walang pahinga. Nakahanay ang mga kahon. Nakasarado ang maleta at handa na ang portable na safe sa tabi ng pinto. Bandang 2:00, nakarinig ako ng kotse na huminto sa driveway. Bumaba si Emelita sa kotse na nakangiti, ngunit nang makita niya ang truck ng lipatan na nakaparada sa harap ng bahay, naglaho ang kanyang ngiti. Ano ito? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ma? Hindi agad ako sumagot. Nagpatuloy ako sa pagpirma ng mga papel kasama ang mga mover. Bumaba si Miguel sa kotse na nakasimangot. Ma, sabi mo may 2 araw pa kami. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Nagbago ang plano. Ibibigay ko ang bahay ngayong hapon. Nanigas si Emelita. Hindi mo magagawa yan. Pinutol ko siya, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Magagawa ko at nagawa ko na. Gusto nang mamimili na mas maaga ang petsa at pumayag ako. Simula 4:00 ngayong hapon, hindi na ito ang inyong tahanan. Humakbang si Miguel patungo sa akin, galit na galit. Sinusubukan mo kaming hiyain. Ngumiti ako ng may paghamak. Hindi ito ang kahihinatnan ng inyong mga pinili. Eksaktong 3:00, dumating si Ginoong Hilario. Pinirmahan namin ang huling mga papel sa sala, kasama si Marita at 2 mover bilang mga saksi. Sa sandaling iniangat ko ang pen, kinumpirma ni Ginoong Hilario, ang transaksyon ay kumpleto na. Dadating ang bagong may-ari upang kunin ang mga susi sa loob ng 1 oras. Inilagay ko ang kontrata sa aking purse at humarap kina Miguel at Emelita. Aalis ako bago sila dumating. Iminumungkahi kong gawin din ninyo iyon. Nagbukas ng bibig si Emelita upang magprotesta, ngunit hindi makahanap ng mga salita. Nakatayo si Miguel ng walang galaw, nakatingin sa sahig. Lumabas ako ng pinto na may maleta sa kamay, kasama si Marita. Ang hangin sa labas ay malamig at nakakagulat na magaan. Nang hapon na iyon, matatapos na ang lahat, at sa pagkakataong ito ay ayon sa aking mga termino. Habang itinutulak namin ni Marita ang aking maleta patungo sa kotse, isang itim na isgu ang biglang lumiko at huminto sa driveway. Bumukas ng malakas ang pinto. 2 lalaki na nakasuit ang lumabas, sinundan ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may seryosong ekspresyon. Lumapit sa akin ang babae, kinuha ang isang salansa ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ginang Olympia Garcia, ako ang abogado ni Ginoong Miguel Garcia at Ginang Emelita Garcia. Nandito kami upang magbigay sa iyo ng isang panandaliang kautusan sa pagpigil upang itigil ang pagbibigay na inilabas ng District Court. Pinakinggan ko ang bawat salita, hindi nakakaramdam ng takot. Sa anong batayan nakabatay ang kautusang ito? Inaangkin ng aking kliyente na ibinenta mo ang ari-arian sa mas mababang halaga kaysa sa market value upang itago ang pinagsamang assets na nagdudulot ng pinsala sa kanilang karapatan sa mana, binasa niya mula sa papel. Mahina akong tumawa. Ang bahay na ito ay hindi pinagsamang asset at wala silang karapatan sa mana habang buhay pa ako. Ang kautusang iyan ay hindi magtatagal ng 24 oras. Humakbang si Marita pasulong. Bumibili lang siya ng oras at alam niya iyon. Isa sa mga lalaki na nakasuit ang namagitan, humihingi na itigil ko ang paglilipat ng aking mga gamit hanggang sa suriin ang kautusan. Tiningnan ko sila, pagkatapos ay si Ginoong Hilario, nakalalabas lang na may briefcase. Tinaasan ng kilay ni Ginoong Hilario. Kaninang umaga, isinumite ko ang lahat ng legal na dokumento ng ari-arian sa korte. Ang kautusang ito ay batay sa maling impormasyon. Tatawagan ko ang hukom ngayon din. Habang nasa telepono si Ginoong Hilario, binuksan ko ang voice recorder ng telepono ko. Pakiulit ang akusasyon para maitala ko. Nag-alinlangan ang abogado, ngunit binasa niya ang buong teksto. Ang kanyang boses ay na-record ng salita sa salita. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Ginoong Hilario na may malamig na ngiti. Sinuri na ng hukom ang kaso. Agad na walang bisa ang panandaliang kautusan sa pagpigil. Dapat na kayong umalis bago dumating ang pulis upang suportahan ang bagong may-ari ng bahay. Tumigas ang mukha ng abogado. Ipinasok niya ang mga papel sa kanyang bag at tumalikod ng walang salita. Sinundan siya ng 2 lalaki halatang nainis. Si Emelita, na nasa porch sa buong oras,
ay sumugod pababa at sumigaw, magbabayad ng mahal si mama sa pagtataksil sa amin. Tiningnan ko siya, ang boses ko ay malungkot at malinaw. Hindi, Emelita, magbabayad ka dahil ipinagkamali mo ang kabaitan ko sa kahinaan. Wala pang isang oras, huminto ang kotse ng bagong may-ari sa driveway. Kinawayan nila ako, tinanggap ang mga susi at pumasok sa bahay. Nanatili sina Miguel at Emelita roon ng walang galaw na parabang hindi sila makapaniwala na tapos na ang lahat. Sumakay kami ni Marita sa kotse. Habang umaalis kami sa driveway, sinulyapan ko ang rearview mirror sa imahe ng dalawang taong nakatayo sa porch, nawawala sa isang espasyo na hindi na sa kanila. At alam kong nanalo ako sa labanang ito ng patas at totoo. Wala pang 0 minuto ang nakalipas mula nang umalis kami sa kalye nang magring ang telepono ko. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako ngunit sumagot, Ginang Garcia, isang malalim na boses ng lalaki. Ito si Detective Manalo mula sa Sheriff's Department. Kailangan kong pumunta ka sa istasyon ngayong hapon tungkol sa isang patuloy na investigasyon. Napangiti ako. Anong usapin? May reklamo na nagsasaad na ninakaw mo ang mga personal na ari-arian ni Ginoong Miguel at Ginang Emelita Garcia sa proseso ng paglipat mula sa kamakailang na ibentang bahay. Kailangan naming pumasok ka at linawin ang sitwasyon. Napatawa ako sa pagkakataong ito, hindi itinatago ang pang-inis. Napakamapilit nila. Ano man ang mangyari, kailangan mong humarap upang maitala ang lahat ng opisyal. Mas maaga, mas mabuti, sabi ng detective, ang kanyang tono ay seryoso ngunit hindi nagbabanta. Tiningnan ako ni Marita nang ibaba ko ang telepono. Isa pang panloloko. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang ako magtatanggol sa sarili ko, sagot ko. Dumaan muna kami sa bodega. Gusto kong kunin ang ilang kahon ng mga dokumento na naihanda ko na, mga invoice, resibo, larawan ng bawat piraso ng muebles sa bahay bago ako lumipat kasama ang mga patunay ng pagbili, lahat ay may petsa, signature, at mga record ng bangko. Sa istasyon, sinalubong ako ni Detective Manalo sa isang maliit na silid. Binuksan niya ang isang manipis na folder. Ginang Garcia, ito ang listahan ng mga bagay na inaangkin ng mga nagrereklamo na illegal mong kinuha, isang set ng sofa, mga wall painting, isang coffee maker, at isang portable na safe. Kalmado, inilagay ko ang bawat larawan at resibo sa mesa. Narito ang invoice para sa sofa na binili mula sa isang tindahan ng muebles noong 2018 sa pangalan ko. Narito ang resibo para sa painting na nakuha sa isang eksibisyon sa lungsod, nasa pangalan ko rin. Ang coffee maker ay isang regalo sa Pasko na binili ko para sa sarili ko noong nakaraang taon at ang portable na safe. Inilagay ko ang warranty certificate sa harap niya. Binili gamit ang aking credit card, kasama ang bank statement. Sinuri ni Detective Manalo ang bawat dokumento, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalinlangan tungo sa isang tiyak na interes. Handa ka na talaga. Alam kong susubukan nila ang lahat. Kaya hindi ako nag-iwan ng anumang butas. Pagkalipas ng halos kalahating oras, isinara niya ang folder. Itatala ko sa ulat na ang reklamong ito ay walang batayan. Kung nais mo, maaari kang maghain ng counterclaim para sa maling akusasyon. Umiti ako ng bahagya. Pag-iisipan ko. Ngunit maniwala ka sa akin, detective, hindi ako nakakalimot. Pag-alis sa istasyon, ang bawat hakbang ay nakaramdam ng gaan, hindi dahil muli silang nabigo, kundi dahil naunawaan ko na ang bawat pag-atake ay lalo lang nagpapalakas sa akin. Nang hapon, ang araw ay nagbigay ng ginto sa bagong landas na tinatahak ko, at sa pagkakataong ito, walang anino ng lumang bahay sa likod ko. Nang gabing iyon, mag-isa, sa aking bagong inuupahang apartment, isang dilaw na ilaw ang nagbigay ng mahinang liwanag sa walang laman na mesa. Ang katahimikan ay napakalalim, naririnig ko ang pag-ikot ng orasan. Bagamat halos nalutas na ang lahat, mabigat pa rin ang pakiramdam ng aking puso. Tumawag ang aking abogado, si Ginoong De Vera. Ang kanyang boses ay malungkot at mahinahon. Olympia, katatanggap ko lang ng ulat mula sa investigador. May kailangan kang malaman. Lumunok ako ng malalim. Ano iyon? Noong nakaraang linggo, habang busy ka sa bentahan, sinubukan ni Emelita na magbukas ng line of credit sa pangalan mo. Gumamit siya ng mga peking dokumento. Sa kabutihang palad, nagduda ang bangko at tinanggihan ang aplikasyon,
ngunit malinaw na hindi pa sila tumitigil. Ipinikit ko ang aking mga mata sa katahimikan. Isang bahagi ko ay hindi nagulat, ngunit naramdaman ko pa rin na para akong nawala ng hininga. Salamat, Ginoong De Vera. Pag-iisipan ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos magbaba ng telepono, lumabas ako sa balcony. Ang gabi ay tahimik, ang hangin ay malamig, may mga ilaw na bintana sa mga gusali sa kabilang kalye. Siguro, may mga pamilyang naghahapunan ng sama-sama. Tumatawa, isang simpleng eksena na hindi na ako bahagi. Sumandal ako sa railing, hinayaan ang mga alaala na bumaha. Mga family meal, ang tawa ni Miguel noong bata pa, ang maipagmamalaking tingin sa mata ng aking asawa, si Ricardo, tuwing nalalampasan namin ang isang hamon. Ngayon, lahat iyon ay isang malayo ng etyo. Pagbalik sa silid, binuksan ko ang maliit na kahon na kahoy na laging dala ko. Sa loob ay may ilang lumang larawan. Si Miguel na may magulong buhok na nakangiti sa tabi ng treehouse, isang larawan ng pamilya noong Pasko, kaming lahat ay nakapulang sweater at isang sulat na isinulat ni Ricardo sa akin. Ang tinta ngayon ay kupas na sa paglipas ng panahon. Hinawakan ko ang bawat item na para akong maihawak na isang buhay sa aking mga kamay. Isang buhay na ibinigay ko para lang magtapos sa ganitong distansya. Nag-vibrate ang telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo tapos na, ma? Hindi pa. Alam kong si Emelita iyon, ngunit hindi ko na ito binuksan pa. Wala na akong lakas para sumagot o magalit. Ang natitira na lang ay isang tahimik na kalungkutan, tulad ng hamog na tumatakip sa lahat. Inilapag ko ang telepono. Umupo ako roon sa dilim. Nanalo ako sa isang kahulugan, ngunit pakiramdam ko ay mas marami akong nawala kaysa sa isang bahay lang. Marahil dahil ang tagumpay na ito ay nangangahulugang pagwawakas sa anumang pag-asa na mapanatili ang dating tinatawag na pamilya. Bago matulog, isinara ko ang kahon na kahoy at inilagay ito sa isang drawer. Sa labas, patuloy na humihinga ang lungsod. Nagpapatuloy ang buhay at patuloy ko lang inuulit sa sarili ko sa katahimikan, sana maging iba ang bukas. O hindi ba baba't kailangan kong maniwala na magiging iba ito? Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Ang liwanag ng bukang liwayway ay pumasok ng malinaw at mainit, higit pa sa anumang araw na naalala ko sa loob ng ilang buwan. Nagtimpla ako ng kape, walang asukal, walang gatas, isang purong pait tulad ng pakiramdam ng sandaling iyon. Malinaw, maayos, walang lugar para sa mga lumang pagkakabit. Binuksan ko ang drawer. Kinuha ko ang kahon na kahoy. Sa loob ay ang mga larawan, ang sulat, at ang susi sa lumang bahay. Tiningnan ko ang mga ito sa huling pagkakataon. Wala nang matalim na sakit sa dibdib ko. Bahagi pa rin sila ng aking mga alaala, ngunit wala na silang kapangyarihan sa akin. Inilagay ko silang lahat sa isang envelope, sinelyuhan ito, at ipinadala sa bodega kasama ang iba pang mga kahon. Ang mga alaala, tulad ng mga pag-aari, ay dapat ding itago sa isang ligtas na lugar kung saan walang sinuman ang makakabastos sa kanila. Nagring ang telepono. Si Marita ito. Oli, ano ang mga plano mo para ngayon? Isasara ko ang aking lumang bank account, puputulin ang lahat ng natitirang ugnayan sa kanila, sagot ko, ang boses ko ay magaan. Tumawa si Marita. Hahatid kita. Ituring mo itong opisyal na farewell tour mo. Nagpunta kami sa bangko kung saan hiniling ko na i-transfer ang lahat ng pera sa isang bagong account na ganap na hiwalay sa luma. Tinanong ng bank teller kung gusto kong panatilihing bukas ang lumang account. Umiling lang ako. Ang pagpirma sa dokumento ng pagsasara ay parang pagsasara ng isang kalawangin, jammed na pinto na nakasara sa loob ng maraming taon at sa wakas ay pinalaya ito. Bandang tanghali, dumating ako sa opisina ni Ginoong De Vera. Inabot niya sa akin ang isang file na may lahat ng legal na paperwork upang protektahan ang aking mga asset at pigilan sina Miguel at Emelita na ma-access ang mga ito. Ligtas ka na ngayon, Olympia, sabi niya. At sa unang pagkakataon, lubos akong naniwala sa mga salitang iyon. Pagkaalis sa opisina, nagtanghalian kami ni Marita sa isang maliit na restaurant sa tabi ng lawa. Dala ng hangin ang sariwang amoy ng tubig. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa maliwanag na ibabaw. Narealize ko na nakaupo akong tuwid, hindi nakakuba,
na para bang sinisikap kong protektahan ang sarili ko mula sa isang hindi nakikitang suntok. Nang makabalik ako sa apartment, tumayo ako sa balcony, nakatingin sa kalye. Mga sasakyang dumarating at umaalis, mga taong naglalakad sa kanilang mga aso, ang tawa ng mga bata na naglalaro sa kalapit na parke. Ang mundo ay patuloy na nabubuhay at ako rin. Ngunit sa pagkakataong ito ay para sa sarili ko. Huminga ako ng malalim, nag-relax ang aking mga balikat, at hinayaan ang isang tunay na ngiti na lumabas. Hindi dahil nakakuha ako ng paghihiganti, kundi dahil inalis ko ang sarili ko sa putik. Wala na silang karapatan na hawakan ang buhay ko. Nang hapon na iyon, inayos ko ang aking desk muli at nagbukas ng isang blankong pahina. Isinulat ko ang unang linya, araw isa ng isang bagong simula. Tunog ng musika, at alam kong mula sa sandaling iyon, maaari kong isulat ang natitirang bahagi ng sarili kong kwento nang walang sinumang maihawak ng pen. Pagkalipas ng isang linggo, ganap na nagbago ang ritmo ng aking buhay. Wala nang tensyonadong umaga o galit na yabag na bumababa sa hagdan. Sa halip, pinakinggan ko ang huni ng mga maya sa bintana, at ang aroma ng kape ay pumuno sa aking maliit, maayos na kusina. Nagsimula akong maglaan ng oras sa mga bagay na matagal ko nang nakalimutan. Tuwing umaga, naglalakad ako sa kalapit na parke kung saan ang mga puno ng maple ay nagiging dilaw at pula. Ang bawat hakbang ay nakaramdam ng gaan ng walang pagkaapurahan na bumalik upang harapin ang lamig ng lumang bahay. Narealize ko na sa buong panahong iyon, namumuhay ako na parang isang panauhin sa sarili kong buhay. Ngayon, ako na talaga ang may-ari nito. Isang hapon ng Martes, dumalo ako sa isang pottery class sa art center ng bayan. Nakaupo sa wheel, hinubog ng aking mga kamay ang malambot na luad na para bang hinuhubog ko ang sarili kong pag-iral. May ilang bagong tao sa klase at nag-usap kami na parang matagal na kaming magkakakilala. Walang nagtanong tungkol sa aking nakaraan at hindi ko kailangang ipaliwanag ang anuman. Nandyan ako, si Olympia lang, isang babae na natututong lumikha ng isang bagay na maganda. Madalas bumibisita si Marita, nagdadala ng masasayang kwento mula sa kanyang volunteer community. Isang araw, inimbitahan niya ako na sumali sa reforestation group ng bayan. Sama-sama, nagtanim kami ng mga bulaklak sa paligid ng lawa, ang aming mga kamay ay nababalutan ng dumi, ngunit tumatawa ng walang tigil. Narealize ko na matagal na akong hindi tumatawa ng ganito, at hindi sa pang-iinis o pagtatanggol, kundi sa tunay na tuwa. Tuwing gabi, umuupo ako sa tabi ng bintana upang magbasa o magsulat ng ilang linya sa aking journal. Isinulat ko ang tungkol sa maliliit na bagay na pinasasalamatan ko. Isang mainit na tasa ng tsaa sa maulan na araw, isang mabait na pagbati mula sa doorman, ang ginintuang paglubog ng araw na nagpipinta sa lawa. Kapag wala nang sinuman ang dapat katakutan, ang bawat ordinaryong sandali ay naging mahalaga. Isang weekend, inimbitahan ko ang ilang bagong kapitbahay para maghapunan. Nagbahagi kami ng pagkain, mga kwento sa buhay, at tawa na pumuno sa apartment. Nakatingin sa paligid ng mesa, naunawaan ko ng may ganap na kalinawan, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na kailangang bilhin sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang tunay na kaligayahan ay ang pakiramdam na ligtas na maging sarili mo at mapalibutan ng mga taong gumagalang sa iyo. Bago matulog, tumayo ako sa balcony at pinanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikinang. Sa loob ko, ang lahat ay kalmado, tulad ng tahimik na ibabaw ng lawa. Sinabi ko sa sarili ko sa isang mahinang boses, nabawi ko ang aking buhay, at sa pagkakataong ito ay ganap na ito ay akin. Ang pakiramdam na iyon ang alam kong tunay na kaligayahan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagmamahal at sakripisyo ng mga magulang ay hindi maaaring tingnan bilang isang walang hanggang obligasyon. Kapag ang mga ugnayan ng pamilya ay napalitan ng pang-aabuso at pagsasamantala, ang pagpiling umalis ay hindi pagtakas, kundi pagprotekta sa sarili mong dignidad at kapayapaan. Minsan ang pagmamahal sa sarili ay ang tanging paraan upang magpatuloy sa pamumuhay. At isa rin itong babala sa iba. Ang pagmamahal ay dapat alagaan ng may paggalang, hindi ipinapalagay na walang hanggan.